So, yung tanong kasi ni Sir Dennis, ito, ano po yung prevention, ano pong prevention para di po magkaganito ang bulaklak ng mangga? So, malimit itong tinatanong mga kasama ng mga baguhan pa lang, 'no, sa pagmamangga. So, paano natin ma-prevent na ganito? Hindi masisira yung bulaklak natin. So, 'pag ganito mga kasama, ang dahilan nito ay yung mango hoppers. Ano ba yung mango hoppers? Tingnan natin. So, ito, ito yung mango hoppers. Ito yung dahilan kung bakit nagkaganito yung mangga ni Sir, no? Yung si mango hoppers. Ito yung adult. Ito yung mga nymph na ito. Yung mga maliliit. So, ito sa website ito mga kasama, nakuha ko agritech.eu.ec.in. No? So, medyo maganda yung illustration. Ito yung actual na picture ng hoppers. So, paano ba ma-prevent na magka-heavy infestation yung mangga natin na maiwasan natin magkaganito yung itsura? Kailangan mga kasama, doon pa lang sa 12 dapi at saka noon sa 17 o 18 dapi, ibuhos mo na talaga yung ano, chemical na pangpatay ng nito hoppers para maiwasan na magkasunog, no, yung bulaklak o maluto. Ang pangtawag yun na matuyo. Kasi sinisip-sip ng nymph. Ito mga nymph. Kasi dito sa edad ni Sir ito nasa mga 29 o 30 dapi na to kung hindi ako nagkakamali. Malapit na itong maghugasan. So, ang nangyari nito is, ganito, marami na itong nymph. Ito yung dahilan na nagkakasunog o natutuyo yung bulaklak kasi sinisip-sip ng mga nymph o yung mga anak ng hopper na talakitik. So, ang adult ay medyo hindi naman masyadong mapanira. Ito yung mapanira itong nymph kasi marami ito. So, ano yung prevention? Balik tayo dun sa tanong. Para hindi magkaganito sa malapit na sa hugasan, dapat nakontrol na talaga yung hoppers mga kasama sa 12 dapi at saka 17, 18 dapi. Bakit? Ito yung explanation niya mga kasama. No? Ito yung explanation nito. Yung female na mango hopper, sabi dito, no, is lay eggs approximately 100 to 200 eggs during her lifetime. Their eggs are laid individually or in a small group. So, saan niya nililay yun? Doon sa mga young leaves o underside of young leaves or flower stalk or mango flower mismo. No? So, doon siya nangitlog. Biruin mo, bawat female, yung babae, mangitlog yan ng 100 to 200 eggs. No? Sabihin na natin nangitlog siya ng 10. Kung mayroong mga 1,000 hoppers. So, sa 1,000, 10 yung itlog niya. So, ilan na yung nymph na mapipisa? Ilan ng ganito? So, nasa 10,000 na. Ang dami na nung 10,000, no? So, magkaganito yung bulaklak ng mangga, atakihin ng nymph. No? Sa isang bulaklak, hanggang 100 pieces na nymph. Matutuyo talaga yung bulaklak tulad nitong si Sir. Parang nasusunog. No? Matutuyo kasi naubos yung yung sap. Kasi yung sap yung kinakain, no? Sinisip-sip ng mga ito, nymph, yung hoppers. So, sabi dito, no? Sabi dito, yung
yung eggs ay nag-ha-hatch in about 5 to 10 days. So, 'pag hindi mo nakontrol yung adult hoppers, ito, kumbaga hindi mo siya nakontrol doon sa 12 at saka 17. So, pagdating doon sa 18, 19, 20, hanggang sa 23 sa pabaon mo, doon ka nagpabaon. So, 'pag hindi mo nakontrol mga kasama yung hoppers doon sa example dito 12 at saka 17 days, dapit 'no, mula nung nag-induce ka sa 0 days 'no. Dito sa sabi ko na mangingitlog ito dito at saka napipisa siya within 5 to 10 days 'no. So, napipisa na siya pagdating dito na siya napipisa doon sa 25, 26, 27, 28. So, sa gano'ng edad mga kasama, medyo masila na 'pag mag-spray. Masila na kasi kabanguhan na 'yon at saka yung pollinators ay nandun na sa mangga. 'Pag nag-spray ka medyo magsigay na siya. So, napapatay din yung mga pollinators. So, yun ang problema mo dun. So, kung doon ka mag-spray, so maghintay ka talaga hanggang magkabutil siya. Hanggang magkabutil siya tulad na itong kay sir 'no. Maghihintay ka magkabutil bago ka pa makapag-spray. So, kung meron na, dami na doon sa 26, 27, so hindi pa nakapagbutil niya, pilitin mo mag-spray. Masisira naman yung bulaklak ng chemical. Saka yung pollinators, napapatay din at walang masyadong butil. Sigay. Sigay yung labas. Yung sa Tagalog yung sigay. Parang nabansot siya na ano. Ano ba yung tawag doon sa comment niyo mga kasama, yung anong tawag doon sigay sa inyo. So, yun ang problema, no? So, dapat mga kasama, yung 12 at saka 18, na-control na yung mga hoppers. So, gamit na tayo ng mga malalakas na mga pang-hoppers. Ito yung kilala, no? Si Cheese, yung Pymetrozine. So, paalala lang mga kasama, no? Hindi ito sponsor, no? Hindi ako binayaran ni Syngenta para i-promote ito. Pero, kasi hindi natin maiwasan, kailangan nating magbanggit, no? Ng brand cheese, no? Pero mayroon namang mga mura na brand na epektibo din tulad nitong Grandmaster, o saka yung Umbra, saka marami pang iba, no, na kapareho ni cheese na ang laman ay pymetrozine yung EI niya o active ingredients. Ito yung malalakas na pang-hopper, no. So dapat doon sa 12, na-control mo na yung hopper. Ito, parisan mo lang ng mga contact tulad ng mga lambda, sila, utrin, no. May iba pang gamot na ginagamit, no, tulad ng alika. So, may kasama alika, no. Ito din yung kadalasang ginagamit, no, pang 12 dapi, si alika. Maganda tong pang-control ng hoppers. Maganda ditong gamitin sa induce, isama mo na sa pag-induce, no. Sundin mo lang yung suggested na timpla. Okay nitong mang-control ng mga hoppers. So, yung kadalasang ginagamit talaga. So, pag na-control mo sa 12 at saka 17, wala ka ng problema, wala nang makapag-itlog masyado na ganito, no? Wala nang makapag-itlog na hoppers para hindi magka-heavy infestation ng mga hoppers yung net, no? Kailangan mo talagang kontrolin. So, gamit lang yun yung mga kadalasang ginagamit mga kasama, no? Pymetrozine at saka yung itong alika, itong thiamethoxam ang EI niya at saka lambda cyhalothrin. So, dalawang gamot to na hinalo ni Syngenta. So, mayroon din yung mga bago, mga kasama, no? Mga kasama maganda din sa pang-hoppers. Ano yung bago? Ang bago ngayon mga kasama, itong si Binibia, no? Maganda dito ang pang-hoppers pang 12 dapi, no? At saka si Binitin. Pero po lang sa babaon pag hindi pa kayo marunong nito, baguhan pa kayo.
kasi masilan ang mga pollinators nito. Medyo delikado sa pollinators na kapag nakapatay ng makakapag push ng siga ito pag nasobrahan, no? So ingat-ingat lang dito sa pabaon. So, kung marunong na, okay lang. So hindi ko ina-advise talaga ito sa sarada mga kasama. Ginagamit na talaga ito sa iba ng sarada kasi doon sa trips. Problema kasi yung trips. Pero suggestion ko doon sa 17, no? Or 18. Kung maaari 17 o 16, no? Si Binibia, no? Gamitin mo na to. Pares mo doon sa mga contact or ipares mo doon sa Pymetrozine, pwede na rin. Mas maganda. Ito yung pang-control ng hoppers. So, maiwasan natin ang nagkaganito. Kasi ito, sa tingin ko, hoppers talaga ang nakadali nito pang Sir Dennis, no? Kulang ito sa prevention. No? Acknowledge naman ni Sir Dennis na nagkulang nga siya kasi yung tanong nga niya dito is, paano? Tanong niya, ano pong prevention para di magkaganito yung bulaglang. So, alam niya na medyo may kulang talaga siya sa preparation dito. So, yun lang mga kasama, no? Yung dapat gawin.